Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2674. Ito ay si Donna, ang senior sister ng Celestial Wood Altar. Tuwang-tuwa si Daryl nang makita siya. Naalala niya noong sumali siya sa Celestial Wood Altar, nagpanggap siyang isang mangingisda at lahat ay tumingin sa kanya. Si Donna ang nag-alaga ng mabuti sa kanya. Si Donna ay isang bihirang kagandahan at naging mas kaakit-akit siya mula pa noong huling pagkakakilala nila 3 taon na ang nakalilipas. Nakasuot siya ng isang mahaba, dilaw na palda na nagpamalas ng kanyang napakagandang figure. Ang kanyang magandang buhok ay nahulog sa kanyang balikat tulad ng talon, mukha siyang diwata. Babatiin sana siya ni Daryl, ngunit pinutol siya ni Donna. Sino ka, bakit ka lumalabag sa Holy Saint Sect? Mahinahon na tanong ni Donna. Matapos si Daryl na gumugol ng 3 taon sa Wild Deserted Secret Region at nakakuha ng 3 galos sa kanyang mukha, ang kanyang itsura at ugali ay ibang-iba sa dati. Iyon ang dahilan kung bakit nabigo si Donna na makilala siya. Napahiya si Daryl na hindi na siya makilala ng senior sister matapos na hindi siya nagkita ng 3 taon. Pagkatapos ay muli, naging mabuti para sa kanya. Magkapit na hinawakan ni Daryl ang kanyang mga kamay. Ang pangalan ko ay Sandhurst. Si Daryl, ang Elysium Gate Sect Master, ay nagpadala sa akin upang hanapin si Empress Chang'e. May sasabihin akong mahalaga sa kanya. Napagpasyahan niyang sumabay dito dahil nabigo ang kanyang senior sister na makilala siya. Mayroong mga hinaing sa pagitan ng Ryukon Gold Altar at Daryl. Malamang may plano sila laban sa kanya kung malaman nila ang tungkol sa kanyang pagbabalik. Sabik si Daryl na makita si Chang'e at ayaw niyang mag-aksaya ng oras at pagsisikap sa pagharap sa mga hindi nauugnay na usapin. Bukod dito, palagi siyang ginagamot ng kanyang senior sister. Gagamot ng mabuti ni Dono si Sandhurst kung alam niyang pinadalhan ni Daryl si Sandhurst. Nagningning ang mga mata ni Donna. Pinadala ka ba ni Junior Daryl? Mangyaring pumasok. Mabilis niyang pinamunuan si Daryl sa pagbuo ng bato. Palaging nakikita ni Donna si Daryl bilang kanyang junior brother kahit na siya ay sikat sa the 9 continents. Hindi niya binigyang diin ang kanyang nakatataas na katayuan, ngunit naisip niya na ito ay isang magiliw na kilos. Di nagtagal, ginabayan ni Donna si Daryl sa ipinagbabawal na lupa sa likod ng bundok. Sa daan, maraming mga disipulo ng banal na sekta ng sect ang nagtataka kay Daryl, lalo na sa mga babaeng disipulo. Sino siya? Nagbihis siyang parang pulubi. Mukha siyang pipi at uto. Humadjekik sila sa kanya. Hindi naabala si Daryl sa kanilang mga sinabi. Binigyan siya ni Donna ng isang tango ng pag-aproba ng palihim habang hinahangaan niya ang sagot ni Daryl. Sa katunayan, siya ay isang taong ipinadala ni Junior Brother Daryl. Ang kanyang ugali ay napakahusay kaysa sa ibang mga alagad mula sa ibang mga sekta. Ang Holy Saint Sect ay isang kilalang sekta na mababang susi sa the 9 continents. Karaniwan, ang mga bisita na dumating sa sekta ay magiging takot. Nakakagulat, si Sandhurst ay nagdadala ng kanyang sarili na may pagpipigil, naisip ni Donna. Sandhurst, ang banal na sekta ng santo ay may mahigpit na mga patakaran. Hindi ka maaaring tumakbo sa paligid dito at huwag makipag-usap ng walang kabuluhan pagdating sa pahingahan ni Chang'e. Nakuha mo ito, paalala ni Donna kay Daryl. Ngumiti si Daryl at tumango. Naiintindihan. Habang sila ay nag-uusap, isang sexual na figure ang lumakad patungo sa kanila. Siya ay halos kasing edad ni Donna, ngunit nagsuot siya ng isang rosas na damit na nagpatingkad sa kanyang magagandang tampok. Mukha siyang nakakaakit ngunit may isang mayabang na ekspresyon. Ito ay si Tina, ang senior sister ng Ryukon Gold Altar. Sumimangot bigla si Daryl nang mapansin niyang si Tina ito. Bakit ko siya mabangga? Hindi makakalimutan ni Daryl ang oras noong una siyang sumali sa Holy Saint Sect. Si Ryukon Gold Altar ay palaging nahanap na kasalanan sa kanya dahil sa kanilang mga hinaing sa Celestial Wood Altar. Mayroong isang oras kung kailan siya niloko ni Tina at inakit sa likuran ng bundok at muntik na siyang patayin. Nakita din ni Tina sina Daryl at Donna.
Una niyang sinulyapan si Daryl ng mapanghamak at saka lumingon kay Donna. Nais ni Donna na ipakita kay Daryl ang magagandang tanawin sa paligid nila, ngunit nang makita niya si Tina, nawala ang kanyang magandang pakiramdam. Sandhurst, fair na, mahinang sabi ni Donna habang mas mabilis siyang naglalakad. Halatang gusto niyang iwasang kausapin si Tina. Gayunpaman, kung minsan ang mga bagay ay hindi nagaganap tulad ng inaasahan. Kabanata 2675. Ang ibig sabihin ng tinig ni Tina ay nagmula sa likuran nila matapos silang makalipas ang ilang hakbang. Donna, bakit ang bilis mo maglakad? Takot ka na makita ako? Huminto si Donna at tumingin kay Tina. Bakit ako matatakot sa iyo? Tumawa si Tina at tinignan si Daryl pataas baba. Sino ito? Mukha siyang maruming pulubi. Bakit mo dinala ang isang tagalabas sa bawal na lupa? Nakalimutan mo ba ang mga patakaran? Lihim na nakasimangot si Daryl. Hindi naman nagbago si Tina. Lumipas ang 3 taon at nakakainis pa rin siya. Walang takot si Donna habang tiningnan niya si Tina ng walang pakundangan at sinabing, Tina, hindi ko na kailangang iulat ang ginagawa ko sa iyo. Narito ang taong ito upang makita si Empress Chang'e. Huwag magdulot ng anumang gulo at pumunta na lang. Ngumiti si Tina nang may paghamak. Narito siya upang makita si Empress Chang'e. Donna, baliw ka ba? Si Empress Chang'e ay parang isang diwata, hindi lahat ay maaaring makita siya ayon sa gusto nila. Tingnan kung paano siya nagbihis. Sino ang nakakaalam kung saan siya galing? Hayaan mo akong hulaan, ang lalaking ito ay dapat na maging kasintahan mo. Tama, sinusubukan mo ba siyang ipasok at sumali sa Holy Saint Sect, upang magkasama kayong magkasama magpakailanman? Haha, huwag kalimutan ang mga patakaran ng ating Holy Saint Sect. Ikaw mapapatalsik ako sa sekta kung malaman ito ng Sect Master. Masama ang mukha ni Tina nang sinabi niya iyon. Galit na galit si Donna, sumuko siya. Tina, mind your words. Pinapante siya ni Daryl upang maghatid ng mensahe kay Empress Chang'e. Siya ang messenger ni Daryl. Si Tina ay natigilan sa una, ngunit pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay maliwanag. Tinitigan ni Tina si Donna ng may sarkastikong mga mata. Nagtataka ako kung bakit ka nag-alala at sobrang protektibo sa kanya. Ito pala ay pinadala ni Daryl. Nang si Daryl ay alagad ng Holy Saint Sect, hindi normal ang pag-uugali mong dalawa. Maya-maya, nang malaman mo na si Daryl ay ang Elysium Gate Sect Master, nasisiyahan ka na mukhang hindi ka makapaghintay na sumabak sa kanyang mga bisig. Ngayon, tinatrato mo ang tagasunod ni Daryl na mas mahusay kaysa sa paggamot mo sa iyong sariling mga nakatatanda at junior sa sekta. Ikaw sabik na tulungan si Daryl. Nais mo bang maging asawa ng Elysium Gate Sect Master? Si Tina ay mapait at masama. Ang mga salitang iyon niya ay nagbigay ng isang buong account ng kanyang karakter. Ikaw galit na inapakan ni Donna ang mga paa, namumula ang mukha. Para sa isang sandali, hindi niya alam kung paano tumugon kay Tina. Bagaman may magandang impresyon siya kay Daryl, wala itong labis na labis sa sinabi ni Tina. Hindi na nakatiis si Daryl sa mga panunuya ni Tina. Naiinis si Tina. Parehong magaganda sina Donna at Tina, ngunit bakit napakabait ni Donna at napakasama ni Tina? Pagkatapos, hinawakan niya si Donna at sinabi ng marahan, dalhin mo muna ako kay Empress Chang'e. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa isang taong namamatay. Itinapon ni Daryl si Tina ng isang hindi gaanong sulyap. Napansin niyang may hawak si Intiopsis na halaman sa kanyang kamay. Ang halaman ay mayroong yang enerhiya at kapakipakinabang sapagkat nagbigay ng sustansya sa dugo, at gi. Gayunpaman, naalala ni Daryl na si Tina ay nagsagawa ng isang paraan ng paglilinang ng enerhiya ng yin. Malinaw, naabot ni Tina ang isang bottleneck sa kanyang paglalakbay sa paglilinang at ang lakas na yin, sa kanyang katawan ay masyadong malakas, kaya kinailangan niyang gamitin ang planta ng Core-Opsis upang sugpuin ang yin enerhiya. Gayunpaman, nagtrabaho laban sina Yin at Yang, at sa kanyang kaso, ang paggamit ng labis na halaman ng Core-Opsis ay mapanganib at nagbabanta sa buhay. Nakita ni Daryl mula sa mukha ni Tina na gumamit siya ng maraming mga halaman ng Core-Opsis at ang kanyang katawan ay nakaranas ng maraming mga epekto. Sa makatuwid, sinabi niya iyon. Nagbago ang mukha ni Tina at parang isang pusa na tinatapakan ang buntot sa oras na marinig niya si Daryl. Alam mo ba kung sino ako? How dare you curse me? Sigaw niya. Palaging iginagalang si Tina dahil siya ang senior sister ng Ryukon Gold Altar.
Hindi niya hinayaan na madulas ito na sinabi ng isang random na tao na namamatay siya. Balisa si Donna habang hinahawakan ang manggas ni Daryl. Sandhurst, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ay, sus, sinabi ko lang sa kanya na huwag magsalita ng kahit anong kalokohan ngunit umalis na siya at may sinabi kay Tina. Si Tina ay ang pinakamapaghiganti na tao sa mundo. Paano niya mapapanta ang kanyang sarili sa sitwasyong ito na isip niya? Kabanata 2696. Ang kanilang pagtatalo ay nakakaakit ng ilang mga nakatingin. Isang dosenang tao na nakasuot ng uniforme ng Ryukon Gold Altar ay dahan-daang lumapit. Ang namuno sa grupo ay si Alan, ang Ryukon Gold Altar Master, na may isang nakakapang-akit na mukha at aura. Anong meron? Sinubukan lamang ni Alan ang pag-unlad ng paglilinang ng kanyang mga alagad. Dadaan siya sa lugar nang marinig niya si Tina na nakikipagtalo sa isang tao at huminto siya upang suriin ito dahil nag-usisa siya. Binati ni Tina si Alan nang makita ang kanyang Panginoon kasama ang kanyang junior brothers. Guro sa parehong oras, itinapon niya si Donna ng isang kampanteng titig. Nagbago ang ekspresyon ni Donna nang mabilis na kumabog ang kanyang puso. Ang Ryukon Gold Altar Master ay narito. Lalong mayabang si Tina. Ano ang gagawin ko, naisip ni Donna. Lumapit si Alan at tinanong si Tina, Tina, anong ginagawa mo dito? Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito tunog matatag. Kasabay nito, tinatitigan niya si Daryl. Tiwala si Tina nang dumating ang kanyang Panginoon. Tinuro niya si Donna at sinabi, Guro, si Donna mula sa Celestial Wood Altar ay kumuha ng isang tagalabas sa ipinagbabawal na lupain at lumabag sa mga patakaran. Sinubukan kong pag-usapan ang isang kamalayan sa kanya, ngunit tumanggi siyang makinig at tinawag akong isang abalang katawan. Tumingin si Tina kay Donna ng mapanghamon. Ano? Sumimangot si Alan. Tama ba yun? Tanong niya. Ang Ryukon Gold Altar at ang Celestial Wood Altar ay palaging nasa masamang tuntunin. Bilang Ryukon Gold Altar Master, natural na hindi inaprubahan ni Alan si Donna, ang alagad ng Celestial Wood Altar. Kinagat ni Donna ang kanyang labi at sinubukang magtalo, huwag makinig sa kanyang walang kabuluhang kalokohan. Wala akong dinala sa bawal na lupa. Ang taong ito ay ipinadala ng Elysium Gate Sect Master, upang makita si Empress Chang'e para sa isang mahalagang bagay. Ang iyong alagad na si Tina ay sobrang tigas ng ulo. Sinubukan niya akong pigilan kahit na matapos kong subukang mga tuwiran sa kanya. Nanatiling kalmado si Donna. Hindi siya natatakot na inuusig dahil walang dahilan para matakot siya kay Alan o maging sa Sect Master kung wala siyang ginawang mali. Natulala si Alan at lahat sa paligid niya nang marinig iyon, lalo na si Alan. Kumunat ang kanyang mga mata nang biglang pumangit ang kanyang mukha. Kaya, pinadala ni Daryl ang batang ito sa kasong iyon, hindi siya maaaring payagan na makita si Chang'e. Nang magbalat si Daryl ng kanyang pangalan at sumali sa Holy Saint Sect, inilagay niya sa isang masamang ilaw si Alan ng maraming beses. Si Alan ay napahiya at pinahiya, hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Daryl. Ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar ay nakakulong din kay Daryl. Dahil ang hitsura ni Daryl ay nagbago ng malaki sa loob ng 3 taon, ang mga disipulo tulad ni Donna, ay hindi makilala siya tulad ni Donna. Lihim na nakasimangot si Daryl nang mapansin ang ekspresyon ni Alan. Damn it, Alan at ako ay hindi sa mabuting term. Siguradong sisirain niya ang plano ko kapag nalaman niya na kasali ako rito. Sa wakas, huminahon si Alan at nag-aral na siya. Daryl. Bata, pinadala ka ba ni Daryl? Kabanata 2697. Pagkatapos, may naisip si Tina at sinabi kay Alan, Guro, bastos ang batang ito. Isinumpa lang niya ako hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Alan. Ang lahat ng mga alagad ng Ryukon Gold Altar ay tumawa. Haha, sino sa palagay ng batang ito ang buong Ryukon Gold Altar ay alam ang kalagayan ng aming senior sister? Sa pagsasalita nito, ang Altar Master ang nagrekomenda ng paggamit ng Coreopsis plant. Kung may nakatagong panganib, hindi ba malalaman ng Master tungkol dito? Tama. Sa tingin ko hindi alam ng batang ito kung ano ang pinag-uusapan. Dapat hindi siya nasiyahan dahil hinarang ng senior sister ang kanyang landas, kaya ginamit niya ang pamamaraang ito upang takutin siya. Si Daryl ay isang bagay ng panlilibak at si Alan ay nagpakita ng isang kasuklam-suklam ng ngiti. Sa susunod na segundo, sumulyap si Alan kay Daryl at sinabi,
Anak, dahil panauhin ka, wala akong gagawin tungkol sa iyo, ngunit nais kong panuurin mo ang iyong mga salita sa susunod. Dapat mong malaman na palaging may isang tao na mas mabuti sa iyo. Pagkatapos, sumenya si Alan kay Tina. Naintindihan ni Tina ang tagubilin ni Alan at sumulyap siya kay Daryl ng matagumpay. Pagkatapos, hinimok niya ang kanyang panloob na enerhiya na makuha ang espiritual na lakas ng planta ng Core Opsis sa kanyang kamay at isama ito sa kanyang larangan ng enerhiya. Ang kanyang mukha ay naging lubhang pula, malinaw naman dahil sa yang enerhiya ng Core Opsis na halaman. Gayunpaman, nabigo siyang isama ang espiritual na kapangyarihan ng halaman sa kanyang larangan ng enerhiya sa kanyang sariling lakas. Boss! Naglakad si Alan sa likuran ni Tina, tinaas ang kanyang mga kamay at inilagay sa likuran nito upang matulungan siya sa pagsasama. Dahan-daang lumipas ang oras sa pamamagitan ng minuto. Makalipas ang 2 minuto, unti-unting bumalik ang mukha ni Tina sa kanyang normal na lilam. Salamat sa iyo, Master. Huminga ng malalim si Tina. Tapos, tinaas niya ang kilay at sinabi kay Daryl, "Hoy, anak, nakita mo ba iyon? Sinabi mo na hindi ko matagumpay na may sama ang lakas ng planta ng Core Opsis, ngunit hindi mo alam na tutulungan ako ni Master sa tuwing hindi ako makaranas ng anumang mga epekto." Ang iba pang mga alagad ng Ryukon Gold Altar ay tumanggo din bilang pagsang-ayon. Oo, siya ay isang burol lamang. Paano niya maunawaan ang napakalalim na kaalaman sa palagay niya alam niya ang lahat dahil siya ay tagasunod ni Daryl? Kid, natatarante ka ba hahaha? Ngumiti si Alan nang marinig ang mga papuri mula sa mga alagad. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl at ngumiti. Kumusta naman kid, ano pa ang gusto mong sabihin? Ngumiti si Daryl ngunit hindi tumugon. Si Donna, na nanatiling tahimik sa gilid, ay hinawakan ang braso ni Daryl at sinabi sa mahinang boses, "Sandhurst, siya ang Ryukon Gold Altar Master. Hindi siya isang tao na maaari mong maliitin, kaya mabilis na humihingi ng paumanhin. Wala ka bang maiuulat kay Empress Chang'er? Dapat mong tingnan ang mga mahahalagang bagay." Kinagat ni Donna ang kanyang labi, pakiramdam na nagkasalungatan. Ang Ryukon Gold Altar at Celestial Wood Altar ay palaging nasa masamang tuntunin. Palaging sinubukan ni Donna na lumayo mula sa mga taong Ryukon Gold Altar. Kadalasan, hindi siya ganoong kadali magsumite sa kanila, ngunit napagpasyahan niyang pigilan ang kanyang emosyon dahil alam niyang dapat may nakuha si Daryl na importanteng sasabihin kay Chang'er. Lihim na tumanggo si Daryl matapos marinig ang paglabas ni Donna, hinikayat siya na huwag magpanik. Ang sumunod na segundo, tumingin siya kay Tina, pagkatapos kay Alan at chuckled. Altar Master, hindi may kakaila na mayroon kang talagang malakas na panloob na enerhiya. Kung gagamitin mo ang pamamaraang ito sa iyong sarili, magiging okay, ngunit may napansin ka. Tinatanim ni Tina ang mga diskarte sa enerhiya ng yin, at hindi pa niya naabot ang antas ng iyong paglilinang. Tila ang mga bagay ay maayos na gumagalaw pagkatapos mo siyang tulungan na isama ang lakas ng halaman ng Core Opsis, ngunit sa katunayan, ang natitirang yang nalason ng enerhiya mula sa ang halaman ng Core Opsis ay hindi pa tuluyang napapawi. Lumalim ito sa kanyang larangan ng enerhiya. Sa pamamagitan nito, sumulyap si Daryl kay Tina at iminungkahi, "Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang pasiglahin ang iyong panloob na enerhiya, at ipasok ito sa iyong Wind Nervous Acupoint at Yin Spirit Acupoint at tingnan kung ano ang mangyayari. Malalaman ko kaagad kung tama ako." Hindi niya nais na maging nosy, ngunit nagalit siya nang makita niya ang pagmamataas ni Tina ay nagalit siya. Hindi niya ito mapigilan, lalo na nang mapaalalahanan siya tungkol sa kung paano niya siya mapatay. Nagulo ang madla. Lahat ng mga alagad ng Ryukon Gold Altar, pati na rin si Alan, ay nakasimangot at malamig na tumingin kay Daryl. Ang batang ito ay hindi lamang titigil, hindi ba? Kabanata 2678. Kinakabalot na kinadyot ni Donna ang kanyang mga paa. Hindi ba mapipigilan ni Sandhurst ang kanyang bibig? Bakit niya ito sasabihin? Ninis ni Tina at tiningnan si Daryl ng may paghamak. Sigurado ka na tagasunod ka ni Daryl? Ang kapal talaga ng balat mo. Nakita mo na ang diskarte ng aking Panginoon, kaya paano mo masasabi na iyon? Sa palagay mo napakagaling mo kaya? Susubukan ko ang sinabi mo at tingnan kung mamatay ako agad. Sinimulang ipasok ni Tina ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang Wind Nervous Acupoints at Yin Spirit Acupoints. Nakatingin sa kanya ang lahat.
Nakatayo si Alan doon na nakangiti at mukhang labis na nasisiyahan sa sarili. Naniniwala siya na ang taong nasa harapan niya ay nagbabalewala. Tinulungan niya si Tina na isama ang yang enerhiya sa kanyang katawan, kaya paano ito nakakalason. 10 segundo ang lumipas at nanatiling pareho ang ekspresyon ni Tina. Walang naging mali. Hindi na napigilan ito ng junior brother ni Tina at sumigaw kay Daryl, "Kid, ano pa ang sasabihin mo, sinusubukan mo bang kumilos ng matalino sa Holy Saint Sect? Sa palagay ko ay napunta ka sa maling lugar." Maraming tao sa paligid niya ang umalingaw ng kanyang opinyon. "Oo, bilasan mo at paalisan ang taong ito." Nagbihis siya tulad ng isang pulubi, ngunit naglakas loob pa siyang tanungin ang ating master na kakatawa. Hindi nag-aksaya ng oras si Alan at sinabi kay Donna, "Donna, kahit sino ang taong ito, nagkamali ka at nilabag mo ang mga patakaran ng sekta sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa ipinagbabawal na lupain. Hindi ko ito mapayagan. Bibigyan kita ng pagkakataong ibaba kaagad siya sa bundok. Tandaan, kung gagawin mo ito muli, parurusahan kita alinsunod sa aming mga patakaran." Donna bit her lip, nahihiya. Paano ko siya paalisin? Pinapante siya ni Daryl dito, ngunit pagkatapos kung hindi ako sumasang-ayon, magkakaroon ako ng problema sa Ryukon Gold Altar. Kung tutuusin, ako ay isang senior sister lamang ng Celestial Wood Altar at hindi ko kayang hamanin si Alan. Napansin ni Daryl ang walang magawang tingin sa mukha ni Donna. Ngumiti siya at tiniyak sa kanya sa mahinang boses, "Huwag kang mag-alala. Darating sila upang humingi ng tulong sa akin." Mukha namang seryoso si Daryl nang sabihin niya ito. Nakita niya na si Tina ay mabuti para sa ngayon, ngunit ang mga bagay ay magkakamali makalipas ang ilang sandali. Mapanganib para sa kanya na mag-injection ng panloob na enerhiya sa kanyang wind nervous at yin spirit acupoints. "Huwag ka nang magsalita." Nakiusap si Donna kay Daryl nang walang magawa. Hindi ba siya ay medyo masyadong kumpiyansa sa kabila ng tagasunod niya ni Daryl na isip niya? Bagaman marahan na nagsalita si Daryl, narinig siya ni Alan at ng iba. "Paano ang pinagsasabi mo? Sa palagay mo ay magmamakaawa kami sa iyo, dapat nangangarap ka ng gising." Galit na galit si Tina at ang iba pang mga alagad ng Ryukon Gold Altar. Baliw siguro ang batang ito. Bababa na siya sa bundok, ngunit sinabi niya na makikiusap kami sa kanya. Nawalan ng pasensya si Alan at namumutla ang mukha habang malamig na sinabi, "Donna, anong ginagawa mo? Bilasan mo at ilayo mo siya. Ibaba mo siya sa bundok." Nanginginig si Donna, saka huminga ng mahabang hininga. Tumanggaw siya at sinabi, "Sige. Salamat Altar Master." Sa nasabing iyon, hihilahin na niya sana si Daryl. Pinag-isipan ito ni Donna. Imposible para sa kanya na dalhin si Daryl upang makita si Chang'er kapag nandoon si Alan. Mas mabuti na tingnan niya ang kanyang master sa paglaon, pagkatapos ay kunin ang kanyang master upang ayusin para magkita sina Daryl at Chang'er. Nanatiling walang malasakit si Daryl. "Sandhurst, tara na," bulong ni Donna. Aalis na sana si Donna kasama si Daryl. Biglang, si Tina, na tumayo sa gilid na may isang smug expression, ay daing sa sakit at napahawak sa kanyang tiyan. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Kabanata 2679. Labis na mapotla ang mukha ni Tina habang nanginginig at tumulo sa isang malamig na pawis. Si Alan at ang mga alagad sa paligid ay natigilan. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya ayos? Kanina maraming mga alagad ang nag-react at sumugod upang palibutan si Tina. "Senior sister, senior sister, senior sister, anong problema mo?" nagsisigawan ang lahat. Mukhang solemn na si Alan habang mabilis siyang lumapit kay Tina at hinawakan ang pulso nito upang suriin ang kanyang pulso. Nagbago ang ekspresyon ni Alan nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa katawan niya. Nabigla siya. Naramdaman niya na ang panloob na enerhiya ni Tina sa kanyang larangan ng enerhiya ay nasa matinding karamdaman. Kasabay nito, isang lakas ng yang na lakas ang sumabog sa kanyang mga meridian. Ito ay imposible. Malinaw na tinulungan ko siya upang maisama ang yang enerhiya ng buo. Sumimangot si Alan. Mukha siyang kakila-kilabot at tuliro. "Master, ano ang problema ni senior sister?" tanong ng isang alagad, nagpapanik. Madilim ang mukha ni Alan at hindi siya tumugon. Nahiga si Tina roon, nakakangisi. "Master, sobrang komportable po ako. Napakainit ng katawan ko, parang may sakit talaga ako," mahinang sabi niya.
Pakiramdam niya ay parang inihaw sa apoy at pakiramdam niya ay labis na hindi komportable. Nanginginig si Donna sa kakilabot na tanawin. Gulat na napatingin siya kay Daryl. Tama ang sinabi niya tungkol kay Tina na nagkakaroon ng problema. Tulad ng iba, naisip ni Donna na walang kwenta si Daryl. Nagulat siya nang makita itong nangyari ng napakabilis. Sa sobrang sakit ni Tina, halos himatayan siya. Master, ako mamamatay na ba ako, natarante si Alan habang inaalaw niya si Tina. Hindi, huwag kang maloko. Nag-order si Alan ng maraming alagad sa paligid niya, mabilis. Tulungan ang iyong senior sister sa pavilion. Gusto kong tulungan siya na mabawi agad ang kanyang panloob na enerhiya. Ilang disipulo ang mabilis na tumulong kay Tina at dinala siya sa pavilion na hindi kalayuan. Pagkatapos, sinimulang tulungan siya ni Alan na maalis ang yang energy na lason sa kanyang katawan. Ilang minuto ang lumipas at di nagtagal, ang noo ni Alan ay natakpan ng kwintas ng pawis. Siya ay kaya balisa, hindi niya alam ang gagawin. Naramdaman niya ang yang enerhiya na lason sa katawan ni Tina na naiwan ng halaman ng Coreopsis. Ang lason ay naka-embed sa kailaliman ng kanyang larangan ng enerhiya, ngunit hindi niya ito napansin. Paano nalaman ng bata, nagtataka si Alan. Ang sumunod na segundo, tinanong ni Donna si Daryl, paano mo nalaman ang tungkol sa sitwasyon ni Tina? Napakamot si Daryl ng kanyang ulo at ngumiti habang casual na tumugon, nagkaroon ako ng pagsasanay sa medisina dati. Ang medikal na diagnosis ay tungkol sa pagsuri sa mga sintomas at malinaw kung nakikita ang mga ito mula sa mukha ni Tina. Kung ganun, marunong ka bang magligtas, Tina? Oo. Salalay sa kung handa silang payagan akong gawin ito o hindi, kalmadong tugon ni Daryl habang ang kanyang mga mata ay mukhang walang pakialam. Ang totoo ay galit na galit si Daryl kay Tina. Nang siya ay nasa Holy Saint Sect, sadyang akitin siya ni Tina sa likuran na bundok at nahulog siya sa isang bangin. Kung hindi maswerte si Daryl, namatay sana siya mula sa taglagas. Umirap ang mga mata ni Donna nang marinig ang sagot ni Daryl. Hindi niya maiwasang tumingin ng mabuti kay Daryl. Mukha siyang tiwala, tulad ni Daryl na isip ni Donna, ngunit wala siyang oras upang pag-isipan ang kanyang saloobin. Tumingin siya sa pavilion, sinusuri ang kalagayan ni Tina. Sa pavilion, sinubukan ni Alan ng maraming beses upang isave si Tina ngunit nabigo sa bawat solong oras. Maraming beses na sinubukan ni Alan upang isave si Tina, ngunit nabigo siya, sa huli, sa bawat solong oras. Si Tina ay gumamit ng labis na halaman ng Coreopsis sa nagdaang 2 taon, na naging sanhi ng isang mabibigat na pag-iipon ng yang enerhiya na lason sa kanyang larangan ng enerhiya. Bagaman umabot na sa antas ng Heaven Ascension si Alan, nabigo siyang matanggal ng tuluyan ang lason. Kabanata 2700. Nag-aalala ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar nang mapansin nila ang sitwasyon ni Tina. O hindi. Nasa panganib ba ang senior sister na kahit si Master ay walang solusyon, maaaring ito ay bigla? May naisip at binaling ang ulo niya upang tignan si Daryl na nakatayo sa di kalayuan. Dahil tumpak na na-diagnose ng batang ito ang problema, mayroon ba siyang paraan upang pagalingin siya? Di nagtagal, may nagsabi kay Alan, Master. Siguro, hayaan mong dumating ang batang iyon at tumulong, putol ni Alan bago matapos ang pagsasalita ng taong iyon. Kumusta naman ang batang iyon? Ano ang alam niya? Pawis na pawis si Alan habang sumisigaw ng kaba at patuloy na sinasabi, Jet, please help her. Kabilang sa maraming mga disipulo ni Alan, siya ang pinaka-doted kay Tina. Tretuhin niya si Tina tulad ng sarili niyang anak na babae, kaya ayaw niyang magulo si Tina. Saglit na nag-isipan si Jet, saka umiling at sinabi, Alan, napakasama ng sitwasyon ni Tina. Naghihingalo na siya. Wala akong magagawa dito. Sa nasabing iyon, tiningnan niya si Tina at nagpatuloy, nagsasanay siya ng diskarteng enerhiya ng yin. Nang maabot niya ang bottleneck, tila isang perpektong paraan upang magamit ang planta ng Coreopsis upang balansehin ang panloob na enerhiya ng yin sa katawan, ngunit sayang, na ang kanyang pangangatawan ay hindi maaaring ganap na mapupuksa ang yang enerhiya mula sa halaman ng Coreopsis. Kahit natulungan mo siya, magagamot lang nito ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Ang lason ng yang enerhiya ng halaman ng Coreopsis ay lumusot sa kailaliman ng kanyang larangan ng enerhiya. Sa kasong ito, taya ko kahit si Sect Master ay hindi maaaring makatulong sa kanya.
Ano ito, akala ko tutulong ako kay Tina, ngunit hindi ko akalain na masasaktan ko siya. Natigilan si Alan. Natigilan din ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar. Nahiga si Tina doon sa kawalan ng pag-asa, nakaramdam ng pagkabalisa at takot. Halos himatayan siya. Kasabay nito, kinagat ni Donna ang kanyang labi at sinabi kay Daryl, "Sandhurst, maaari mo bang tulungan si Tina?" Kahit na si Tina ay masama at palaging naghanap ng kasalanan kay Donna, magkakapatid pa rin sila mula sa parehong sekta. Hindi kinaya ni Donna na makita si Tina na pinahihirapan ng lason. "Gusto mong iligtas ko siya?" nagulat si Daryl. Bumantong hininga si Donna at tumango. "Bagaman masama sa akin ni Tina, magkakapatid pa rin tayo mula sa pareho." Daing ni Daryl at tumango. "Sa gayon, tutulungan kita, ngunit hindi ko alam kung ang mga taong mula sa Ryukon Gold Altar ay hahayaan akong tulungan siya." Naglakad si Donna patungo sa pavilion nang walang pag-aalangan. Pagdating niya sa pavilion, sinabi ni Donna kay Alan, "Altar Master, bakit hindi mo hayaan na subukan ni Sandhurst?" "Donna, ano ang pinagsasabi mo?" tanong ni Alan na mapangiwi. Nag-aalangan si Donna at tinuro si Daryl. Pinapante siya dito ni Daryl at may paraan siya upang mailigtas si Tina. Bukod sa, siya ang nalaman ang kalagayan ni Tina, hindi ba galit na galit si Alan? "Walang katotohanan iyon, Donna. Paano ka maniniwala sa isang tagalabas? Sa palagay ko gusto mo si Tina na di." "Altar Master, baka talaga may solusyon siya." Nagpanik si Donna. Ngini siya ni Alan, "Kahit kami ni Jet ay walang magawa. Ano ang magagawa niya para kay Tina?"